Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Ako po muli ito si Yanis T, ang inyong lingkod. Matagal-tagal na rin nung huling beses akong nakapagbahagi ng totoong kwento at karanasan ko dito. Dahil sa ngayon lamang po ako nagkaroon ng pagkakataon na naman para magsulat ng panibagong kwento. Hindi ko po ito personal na karanasan. Hindi rin naman po kasi ako madalas makaramdam at makaengkwentro ng kung ano-anong kababalaghan at katatakutan. Hindi pa din po ako nakakakita ng mga multo. At yun ang ipinagpapasalamat ko. At kung bibigyan man ng pagkakataon na makaranas ng kakatwa, di bali na lang po sana. Umpisahan na po natin itong aking kwento. Nitong mga nakaraang araw, halos napapakinggan ko dito ay puro tungkol sa mga aswang. Naisipan ko na ring ibahagi ang karanasan ng bayaw ko nang minsang naikwento niya ito sa amin. Gagamitin ko na lamang po yung point of view niya para mas madali kong mailahad ang kanyang kwento. December 18, 2016. Pauwi na ako galing sa pangingisda. Sinipat ko ang maliit kong orasang pangkamay. Mag-aalas 10 na ng gabi pasado. Nagsisimula na ring sumikat ang buwan. Tamang-tama at maliwanag ang aking daraanan dahil medyo lobat na ang dala kong flashlight. Inilagay ko sa maliit kong timba ang iilan kong mga nahuling isda. Tamang maiuulam ng bagong panganak kong asawa. Idinaong ko na ang aking bangka at tinahak na ang daan papauwi. Taga-probinsya ko kaya naman, mula sa tabing dagat hanggang kalsada ay iilang bahay lang ang madaraanan ko at halos layo-layo pa. Madilim na din. Wala nang mga nakasinding gasera, tanda na ang mga tao ay tulog na. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Malapit na ako sa niyugan at pagkasapit ko roon ay malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Disyembre na nga talaga. Pilit ko mang itago ang kakaibang kilabot, ngunit mahirap. Nagsimula akong sumipol. Matagal na akong nangingisda at halos minsan nga ay madaling araw na akong umuuwi. Ngayon pa ba ako matatakot? Malapit na ako sa hangganan ng niyugan at tatawid na ako ng kalsada. Ito na nga, nagsimula na siyang humuni. Ang huni ng tiktik. Mahina pero alam ko na hindi ito nalalayo kung saan ako nakapwesto. Ayokong magpakita ng anumang takot. Mas binilisan ko ng kaunti ang paglalakad. Humuni uli siya sa pangalawang pagkakataon. Alam ko, anumang oras ay pwede ako nitong atakihin. Dahil nga sa likas sa mga Pinoy ay mapagbiro. Siniguan ko yung nilalang na sumusunod sa akin. Ay! Kung babae ka, wag na wag mo kong susubukan. Mabubuntis ka lang sa akin. At saka ko mas binilisan pa ng mas mabilis ang mga hakbang ko. Lakad takbo na ang ginawa ko. Akala ko wala na. Nang makarating na ako sa bahay, gising pa pala ang asawa ko. Nilinisan ko na ang mga dala kong isda. Nang naisalang ko na,
Nagpahangin muna ako sa labas. Sa may papag ako pumwesto sa ilalim ng punong mangga habang hinihintay na kumulo ang niluluto ko. At paminsan-minsan humihigop ng mainit na kape. Malamig pa rin ang ihip ng hangin. May mga gising pa naman akong kapitbahay dahil mukhang may kasiyahan sa kabila gawa ng malakas na kwentuhan ng mga nag-iinuman. Hindi ko alam kung bakit napagawi ang tingin ko sa itaas, sa malaking puno ng bulak. Sabay, napasabi ako ng, "Buisit!" Babae. Saktong maliwanag ang buwan, kaya nakikita ko ng malinaw. Oo, alam kong babae dahil sa hanggang bewang nitong magulong buhok. Malaki ang mabasa-basa nitong bibig. Nakasuot ng hanggang tuhod na marumi at medyo gula-gulanit na damit. Hindi ito manananggal dahil meron naman itong paa. Nakadipa ito at nakatingin ng mabalasik sa akin. Natabig ko pa ang baso ng aking kape nang nagmadali akong tumayo at pumasok sa loob ng aming bahay. Agad kong dinampot ang aking baril na deholin. Inisprayan agad at nilagyan ng bala. Lumabas ako at sinipat ang babae. "Buisit kang aswang ka ha," saad ko sa aking sarili. Nagpakawala ako ng isang putok. Tinamaan ito sa paa at mukhang nagalit. Akma itong susugod sa akin. Nang malapit na, ay sumabit ito sa sampayan ng mga damit. Parang bolang umumbok ito pabalik. Pawis na pawis akong pumasok sa loob ng bahay. "Oh, paano ka di?" tanong ng asawa ko sa akin. Nailing na lamang ako bilang tugon dito. Akala ko katapusan ko na dahil kung nagkataon na inabot ako nun, hindi ako bibitawang buhay. Natamaan ko naman siya sa paa. Siguro naman madadala na yun. Uminom ako ng isang basong tubig sandali bago nagpakawala ng buntong hininga. "May aswang sa labas. Hindi mo ba narinig? Sumabit pa nga sa sampayan ng damit." Napabangon ng asawa ko sa tinuran ko. Tunay nga. Hindi ko masyadong narinig eh. Dahil yung narinig ko, puro mga away o ingay dyan sa kapitbahay natin." Sagot naman ng asawa ko sa akin. Lumipas ang ilang araw at naikwento nga iyon sa amin ng bayaw ko. Ang sabi ng papa ko, "Alam mo naman na natamaan mo eh. Dapat kinabukasan binisita mo. Kunyari, naghahanap ka lang o bibili ng luya. Magtao po ka sa bahay nila. Sa oras na makasilong ka sa bubong ng bahay nun, sigurado pagtalikod mo, patay na yun. Makikita mo siya na walang sugat sa paa kasi ang mga aswang daw kayang magpagaling ng sugat sa labas, pero sariwa pa din iyon sa loob nito." Hindi ako sigurado kung totoo pero sa tanda ba naman ng tatay ko, siguro madami na din siyang narinig na ganoong klase ng mga kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Kyla. Silent listener po ako dito matagal na at madaming kwento dito na nakaka-relate talaga ako. Gusto ko lamang pong ibahagi yung kwento ko tungkol sa anting-anting na ngayon ko lang siguro kayang ikwento kasi medyo nawala na yung trauma ko na naranasan dito. Simulan na po natin ang kwento. Simula pa lang sa mga lolo ko, mahilig na silang maghawak ng iba't ibang uri ng anting-anting tulad ng agimat ng bala. Ito daw yung agimat para
hindi ka matablan ng bala ng kaaway. Madami silang hawak na iba't ibang uri ng agimat pero isa sa talagang iniingatan at pinangangalagaan nila ay yung agimat ng kidlat. Nanggaling pa daw yun sa ninuno namin at ipinapasa ito sa isang miyembro ng pamilya namin kapag namamayapa na yung huling nangangalaga nito. Nung namatay yung tatay ng lolo ko, kay lolo na ipinasa ang anting-anting at may mas panganay pa kay lolo pero hindi daw nito tinanggap ang pag-aalaga dito dahil isang mabigat na responsibilidad daw. Sakali man na hawakan o tanggapin mo na ito, kaya walang pagpipilian sila lolo, kundi dito niya na ipinasa. Taong 2016, namatay yung lolo ko. Siya yung may hawak ng anting-anting at dahil si daddy yung panganay na lalaki, siya yung pinagpasahan nito. Ayaw din sana ni daddy na tanggapin kasi abala din siya sa trabaho that time. Pero wala siyang pagpipilian kaya tinanggap na din niya dahil na din sa kahilingan ni lolo bago ito mamatay. Ipinagbilin din ni lolo na huwag kakalimutan na pakainin ang anting-anting tuwing Martes at Biyernes. Sabi kasi ni lolo bago ito pumanaw, kapag daw hindi pinakain ng anting-anting, mawawalan daw ito ng bisa at hindi na mapapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon sa aming pamilya. Pero pakiramdam ko, may mas malalim pang dahilan. Sobrang curious ako that time. Sa edad na 13, gusto ko talagang makita kung paano ito pakainin. Akala ko kasi literal na susubuan ng tinapay o pagkain. Kaya nagpunta ako sa tito ko dahil sa malapit lang naman dito sila sa amin. Tinanong ko ito, "Tito, paano po pakainin yung anting-anting? Tsaka, asan po yung bunganga nun?" Walang bunganga yun. At hindi pinapakain ng pagkain yun. Dasal ang pinapakain dun. Dun sila lumalakas. Sagot naman ni tito sa akin. Ah, ganun po ba? Pwede ko po kaya yun hiramin kay daddy? Balik tanong ko naman kay tito. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin, Kayla. Napakadelikado niyan. Wala kang alam dun at baka mapahama ka pa. Pagkatapos dun, pinauwi na ako ni tito kasi aalis din sila noong mga oras na yun. Bago ako umuwi, ipinagbilin niya na huwag kong gagalawin yun bukod sa delikado. Pagagalitan daw ako ni daddy kapag nalaman iyon. Tumakbo na ako papauwi sa aming bahay. Habang nasa bahay ako, sobrang naku-curious ako kung ano ba talaga ang meron sa anting-anting na yun. Habang nakahiga ako, bigla kong naalala yung pag-oorasyon ni daddy sa anting-anting niya. Nakita ko kasi siya one time na dinadasalan ito. At pagkatapos niya itong dasalan, nakita ko na sumasayaw yung anting-anting niya. Literal na nanginginig yung anting. Sobrang namangha ako nun. So ayun, bigla kong napagdesisyonan na kuhanin yung anting-anting niya na nakatago sa cabinet. Kinuha ko kahit ilang beses na akong binalaan ni tito. Pagbukas ko ng cabinet, nakita ko yung anting at pinagmasdan ko. Para siyang nakakahipnotismo. Para siyang malaking barya. Yung sinaunang barya, tipong ganun. Tapos, may 3 simbolo na hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. May isa siyang mata sa gitna, tapos parang may hugis ng kidlat sa paligid ng mata. Habang nakatitig ako sa anting-anting, nakita ko na may maliit na libro sa ilalim nito. Kaya kinuha ko ito at pagkabuklat ko ng libro, nagtataka ako kasi hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. Bagamat nababasa ko siya pero hindi ko siya maintindihan. Hindi ko alam kung anong lengguwahe yun pero sa ngayon ko napag-alaman na Latin words pala yun.
Habang binabasa ko yung mga nakasulat doon, ginawa ko siyang laro. Kinanta ko pa nga eh. Parang ang corny kasi. Naalala ko yung ginawa ni Daddy nun, kaya ginawa ko din. Habang binabasa yun, hawak-hawak ko yung anting-anting at pilit siyang pinapagalaw pero ayaw talaga. Kaya ibinalik ko na lang ulit ito sa cabinet ni Daddy. Hinagis ko pa nga kasi sabi ko wala naman palang kwenta. Hindi ko alam na mangyayari pala sa akin ito pagsapit ng gabi. Gabi na at habang nakahiga ako sa kama, bigla na lang akong nababalisa. Tapos sumagi sa isip ko yung mga salita na nabasa ko sa maliit na libro. Sumakit bigla yung ulo ko na para akong nasusuka. Mga 5 minuto din na tumagal yung pagkahilo ko. Nung nawala yung sakit ng ulo ko, nagpunta ako sa kusina at uminom ng tubig. Bumalik ako sa kwarto at humiga at pagkatapos bigla ulit akong nauhaw na para bang sabik na sabik ako sa tubig. Tipong paulit-ulit lang. Iihi, iinom, hihiga, tapos iihi na naman. Pinakahuli, napunta ko dun sa banyo. Biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Bigla akong pinagpawisan habang napunta ako sa banyo pero malamig naman. Hindi ko na lang ito pinansin at dumiretso ako sa pagpunta dito. Pagkatapos kong umihi, nagbilang pa ako ng 1, 2, 3. Sabay takbo papunta ng kwarto at sabay taklob ng kumot. At nung nakahiga na ako, nakaramdam ako ng hangin na para bang may nabulong sa tenga ko. Nung una, para lang siyang iniihip ng hangin at habang tumatagal, nakakabuo na ito ng mga salita na hindi ko maintindihan. Bigla akong kinabahan kasi naaalala ko yun mga salita na pinaglaruan ko kanina. Kaya tinakluban ko ang tenga ko. Wala na akong narinig at akala ko okay na. Matutulog na sana ako pero biglang may malakas na hangin na pumasok sa bintana, dahilan para maalis yung kumot ko. Pagkaalis ng kumot ko, sobra akong nagitla at hindi agad ako nakapagsalita na para akong natigilan nang makita kong may malaking itim na lalaki na nakatayo sa harapan ko na parang hindi ko maintindihan. Iisa ang paa at may kamay sa ulo. Hawak niya yung anting-anting. At yun yung oras na hindi ko alam ang mararamdaman ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw, at napaihi na din ako sa short ko na nakatulala lang ako sa labis na takot. Para akong namanhid nung papalapit na siya sa akin. Pero bigla akong napasigaw ng malakas. Sigaw ako ng sigaw. Biglang nagtaasan sila Daddy at Mami sa kwarto ko. Hindi ko na alam ang nangyari nun at bigla na lang akong nawalan ng malay. Kinabukasan, pagkagising ko, katabi ko sila Daddy. Tapos, hinang-hina ako at sobrang gutom na gutom. Ikinuwento sa akin ni Daddy na kaya mabilis siyang nakapunta sa akin ay dahil hinahanap din niya ang anting-anting niya noong mga oras na yun. Itatanong daw sana niya sa akin kung nakita ko. Nagulat na lang daw siya na nasigaw ako na nakita daw niya na nakalutang ang anting-anting niya. Tinanong ko kung nakita niya yung parang lalaki na hindi ko maintindihan na sobrang nakakatakot. Pero hindi daw niya nakita at nagulat din daw sila ni Mami na nakalutang sa harapan ko yung anting-anting at basang-basa daw ang kama ko ng ihi. Sobrang putla ko din daw noon. Kaya napagdesisyonan din ni Daddy na ibigay na lang ito sa pinsan niya. Balak sana niya itong ibaon sa lupa pero hindi niya ginawa dahil na din sabilin sa kanya ni Lolo. At malas daw yun kaya simula noon, hindi na ako nagtatanong tungkol sa mga anting-anting. Hindi na din namin iyon pinag-uusapan ba dahil sa naging trauma ko nun. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.
So, yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nagkomento sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marites Guevara, kay Miss Josephine Castillo, kay Miss Ana Duque. Maraming salamat po sa suporta at pakikinig nyo dito sa ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Roda Rivera, si Miss Teresita Saironi, si Miss Ellen Loquias, sana tama yung pagkakapronounce ko, at kay Miss Sweet Lady Centeno. Ayan, thank you po sa suporta at pagtitiwala nyo dito sa ating channel. Gayon din po kay Miss kay Boss Reagan De Castro, kay Boss SK, kay Miss Jude's Evening Star. Kay Miss Jennifer Davis na nakikinig mula sa New York, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Boss Jeffrey Jeffrey Bato Balonos. Tama ba? Jeffrey Bato Balonos. Ayan. Thank you po Sir Jeffrey sa pakikinig at suporta nyo dito sa ating PCT channel. Sana po hindi kayo magsawang suportahan at tangkilikin itong mga kwentong na ibabahagi natin sa araw-araw. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Maria Fumoto na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin sa Osaka, Japan. Kay Miss Radiance Lacadazo, kay Boss Lawrence Lianto na ating avid listener and supporter. Kay Miss Angelina Suzuki, kay Boss Renz Bustamante na pinapa-shoutout ang kanyang baby loves na si Miss April Rain Garcia ng Qatar. Maraming salamat po Boss Renz at kay Miss April Rain. Sana po patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Yan, hello din po syempre kay Miss Sarah King, kay Miss Owen Ortega, kay Miss Mary Azelor, kay Miss Elaine Almera. Ayan, hello din po kay Miss Filipina Palsario, kay Miss Christy Harm, kay Miss Christine Olson na nakikinig mula sa Sweden. Hello din po syempre kay Miss Secret Love and Life Confession ay isang Tagalog love story channel. Sana po makapag-subscribe kayo, mapakinggan yung mga kwentong na ibabahagi nila. Binabati ko rin po syempre si Miss Afelia Yasin, si Miss Flores Miriam Orieta na nakikinig mula sa Saudi Arabia, kay Miss Florita Peros, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Boss Bobby yung Sueco, kay Boss Jmar Bellarmino na nakikinig mula sa Hong Kong. Maraming salamat po Boss Jmar at mag-iingat kayo palagi dyan sa Hong Kong. Yan, hello din po syempre kay kay Boss Cho GD, kay Miss Arlene E na nakikinig din sa Saudi, kay Miss Ophelia Yasin, kay Boss Arion Chris Ranke. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Boss K-Pop and P-Pop Edits, kay Miss Bells Malbas, kay Miss Ledesma ang hirap nito kay Miss Ledesma Marcinski. Sana tama yung pagkakapronounce ko. Thank you po Miss Ledesma sa pakikinig, sa suporta nyo dito sa ating PCT channel. Yan, hello din po syempre kay Boss Junel Bernardino, kay Miss Alma Magundayaw, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Miss Filipina Ma'am in Canada, kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Roda Rivera. Hello din po syempre kay Miss Rowena Tabola, kay Miss Johnsil Alveola na ating avid supporter and listener dito sa PCT channel. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Queen Bee Bailosis, kay Miss Sarah King, kay Miss Hilrin Led, kay Miss kay Miss Vanessa Apilat Galia, kay Miss Luza Claro. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Ruby Claveras, kay Boss Dabi, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss kay Boss Alski Enriquez. Salamat Boss Alski Enriquez sa suporta at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Hello din po kay Miss Alia Anshari na nakikinig mula sa Angeles City, Pampanga, kay kay Boss Januar Masong, kay Boss Eris Crib Horror Tales na isang Tagalog horror channel. Sana po masuportahan nyo sila. Kay Miss Filipina Palsario at kay Miss Ellie Gonzalez at Samantha Enday. Ayan, maraming salamat po sa suporta at pakikinig. Kung may nakaligtaan man po ako,
Babawi po ako sa susunod natin na shoutout. Sana po patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Mag-iingat po tayo palagi mga ka-Creepy Tales, lalong-lalo na po sa mga OFW nating kababayan na nasa iba't ibang panig nitong ating mundo. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod na takutan po. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!